beloved Boss Mike Cervera. Punta natin, itong ating idol ngayon, mga kababayan. Ang idol ng bayan, na sinira ng mga Duterte nung araw. Ngayon, mga kababayan, ay naiaahon na ang kanyang pangalan. Wala hong iba kung hindi si Senator Trillanes. Pasok! Eto, mga kababayan ko. Sa mga kasinungalingan ni Sara, tandaan nyo. Speaking of Sara, mga kababayan, 1/4 pa lang yung aking horsepower. Paano na mga kababayan kapag nangalahati na at na full charge na? Kita nyo, mga kababayan ko? Di lalo nang hindi mananalo sa akin yan. Sabi ko nga sa inyo, dalawa kami ni Sara, magdebate kami. Kakain ng alikabok yan. Kahit pa magtulong-tulong yung mga taong kanal sa likuran niya, kahit mag-isa lang ako dyan. Okay lang, payag ako, mga kababayan. Basta kaming dalawa ni Sara, Walang mag-cheer sa inyo. Tandaan nyo, walang mag-cheer sa inyo. Partida ko na yan sa kanya. Isama niya na lahat yung mga sintu-sintong maiingay na taga-suporta ni Kiko Barsaga. Ilagay niya lahat, kahit si Kiko, itabi niya. Gawin mo ng kakampi. Call a friend, wag na. Kalabit your friend na lang. Wag nang call a friend. Itabi mo na si Kiko Barsaga. Magdebate tayong dalawa. Kakampi mo siya. Pagka hindi mo na alam yung isasagot sa mga tanong ko, kakalabitin mo siya, Meow. Kapag hindi napansin, baka hindi niya rin alam yung sagot, doblein mo. Meow, meow. Kapag hindi pa rin, tatluhin mo na. Di ba? Tatluhin mo. Kalabitin mo ng 3 beses. Meow, 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 meow. Puta! Ganong katanga si Sara. Mahina ulo niya. Kaya malakas ang loob ko. Nahamunin ng debate yan eh. Ito na mga kababayan ko. Ang ating idol ngayon, mga kababayan. Ito na. Pasok! When I was there, based sa nakalap ko impormasyon, walang nangyaring insidente. Ay, teka muna, seryoso muna tayo. Tawa lang kayo ng tawa. Nakakalimutan yung mag-like. Nakakalimutan yung mag-share. Sa bagay, mga kababayan, pwede na yan. Eto na mga kababayan ko, Eto na. Medyo kumalma muna tayo, Wag na munang tawa. Kasi yung mga kababayan, ang aking panata sa sarili ko, ulitin ko lang sa mga bago, dito sa channel ko. Nung araw, mga kababayan, wala ko sa social media. Ang aking panata, araw-araw, kailangan makapagpangiti ako ng 30, 3 at saka 0. 30 tao araw-araw. Ngayon po mga kababayan, sigurado libo-libo na ho yung napapasaya natin. Kaya masaya rin ho ako at nai-enjoy ko yung ginagawa ko. Sukdulan mga kababayan na dito na ako sa studio magtrabaho. Yung mga tauhan ko napapagod na kakapunta rito, kakapapirma, kakapa-approve ng kung ano-ano. Kaya mga kababayan, Kaya mga kababayan, wag na kayong magtaka kung bakit gusto ko laging masaya. Isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong ibabaw. Kung ang papanoorin nyo mga kababayan, mai-stress kayo, wag nyo nang panoorin yan. Kung ang mga napapanood nyo ay nalulumbay kayo, nalulungkot kayo, nakakapagbigay ng inis sa inyo, wag nyo nang panoorin yan, maniwala kayo. Doon na lang ho tayo sa nakapagbibigay ng kahit na ngiti, tawa. Kaya lang ang problema, baka mapagkamalang kayo ng kapitbahay nyo, ng mga taong dumadaan, na nakikita kayo, nang umingiti, tumatawa kayo mag-isa. Baka sabihin, buang kayo. O kaya nasisiraan na, I-share nyo sa kanila. Para damay-damay na. Ito na, mga kababayan po. Mga kababayan, ito na. Na hinimatay si Digo. Yung yan na. sinasabi ni Sara na hinimatay, unconscious, 3 beses. Walang ganon. Walang ganon. Even the wife, si Mrs. Zimmerman, sinasabi niya,
No. Walang ganon. Okay yung asawa niya. Masaya. Lahat. Oh. Kaya there is no cognitive decline. There is no physical or medical condition. So ibig sabihin, drama lang talaga. Yung pong mga kababayan na sinasabi ni Sarah na nahilo, nahimatay, nauntog, nabagok, kaya sinugod sa ospital yung matanda. Mga kababayan, kasinungalingan lang pala. Ano po? Kasinungalingan lang pala yon, mga kababayan. So ibig sabihin, niloloko lang yung mga taga-suporta ni Digong para maawa na naman. Oo, nagpapaawa na naman kasi alam nila, mga kababayan, na si Digong ay hindi maaaprobahan yung kanyang interim release, mga kababayan ko. Yung pala yun. O ngayon, kung inyo hong, kung hindi pa nyo ho alam, si Trillanes ay nagpunta ho ng The Hague, doon po mismo sa ICC at sa kulungan ni Duterte. Opo, sa labas lang. Hindi naman pala siya pumasok. Hindi tulad ng mga ini-issue ng mga DDS tulad ni Robin Padilla na si Trillanes ay pumasok sa mismong kulungan nung matanda. Hindi pala. Eto na. Talaga nagsisinungaling lang yung magkakapatid. Kita mo, grabe naman. Talaga palang mga sinungaling kayong mga magkakapatid. Number 1 si Sarah. Number 1 si Polong. Number 1 si Baste. Number 1 si Kitty. Bakit puro number 1 sila? Walang number 2, number 3, number 4. Wala. Lahat sila numero 1 sinungaling eh. Kaya kailangan, number 1 lahat silang magkakapatid. Ngayon ko lang naisip yan, mga kababayan, pwede pala yun. Ngayon ko lang naisip pala. Pwede palang number 1 lahat, mga kababayan. Walang number 2, number 3, number 4. Lahat number 1 sila. Eto na. Okay, so talagang parang there was no official. Ito, ang dami mo ng interview dyan, paring Jojo, Ako, nagtataka na. Next time nga ako, interviewin mo dyan. Sigurado. Magtatawanan lang tayong dalawa. Ito na. Okay lang ho ba? Pa-interview tayo sa kanya, no? Anything na pinadala ka doon ng government. There's one, because one, you're not connected anyway with the, whatsoever, no? Yes. So, this is in your, as part of the invitation of the ICC, is that what you're saying? Yes. In my private capacity, I was invited there dahil simula noong 2017, dahil una nga kami nag-file ng communication, may nakalamutan ako, buti pinaalala ni Catherine Galpo. Ang number 2 lang, mga kababayan, yung pong mga kabit ni Digong, Ang number 2, mga kababayan, yung mga kabit ni Digong. Pero ang mga number 1, yung magkakapatid na yan, sabi, sige na. Eto na. Engagement na kami with the ICC. Tinutulungan namin sila mag-produce ng testigo, mga dokumento. Kaya na-appreciate naman nila yung mga, efforts yung samahan. So doon, diniscuss lang yung iba't ibang sangay ng ICC. Marami kasi yan. It's not just one entity or department. Itong si, is it Kaufman or something? Yes, Kaufman. Yeah? Have you had a chance to talk with him? No. Kasi I think he rarely visits the ICC naman. So ito lang, tinig lang. Kasi kailangan malaman din natin kung ano ba. Kasi interested party kami. Ngayon, merong pending yung interim release, di ba? Kaya palagi ko yung sinasabi nilang ganito yung kondisyon, cognitive decline, hinimatay, gano'n. Palagi kong audience nito yung pre-trial chamber na mag-grant ng interim release. Ano sila ng kaawaan, gano'n. At the same time, yung mga Duterte supporters din sa Pilipinas, para ano yung base nila, ma-rile up, magalit. Yun na nga. Yun naman talaga yung intention ng mga yan. Yung po bang sasabihin na may masamang nangyayari kay Digong dahil yung mga taga-suporta ni Digong, mga kababayan, kulang na lang luhuran nilang sabay-sabay yun. Opo. Kulang na lang luhuran nilang sabay-sabay si Digong eh. Di ba?
Kulang na lang mga kababayan, mag-cross pa sa harap yun. Ganon katindi yung taga-suporta niyang iilan na yun. Oo, ganon katindi. Kulang na lang lumuhod sabay mag-cross sa harapan ni Digong. Ha? Ganon katindi. Ha? Ganon katindi yung mga paghanga nila kay Digong eh. Kaya lang, unti-unti mga kababayan, namumulat na silang lahat. Di ba? Tuloy. Pero hindi totoo. So he's well. He's well. There's nothing wrong with him physically. Yeah. Wala. Malakas si Digong. Oo. Kita nyo naman mga kababayan, kung inyong natatandaan, babalik ko lang. Kung inyong natatandaan, ibabalik ko lang. Noong pong nagkaroon ng sagutan, sino? Si Digong at saka si Trillanes. Aba mga kababayan, napakaliwanag ng isip. Kung inyo lang hong matatandaan mga kababayan ko. Eto, balikan lang ho natin. Ito, di ba alin ang Mr. President. Eto mga kababayan, di ba aling humaba na yung oras natin? Oo, kakapagod. Oo, tapos hindi kayo nagla-like. Mag-like ka kayo mga kababayan ko. Eto na. Balikan lang ho natin. At para sabihin na agad-agad naging ulyanin at naging sintu-sintu na rin itong matandang Duterte. Ito. Ano rin? Mr. President. Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti. Kita nyo mga kababayan, ganyan ba ho ba yung naging ulyanin agad? Mga kababayan ko, eto, pakinggan ninyo yung sasabihin ko. Yung mga DDS, hindi nyo magugustuhan to. Hanggat maaari, tumabi-tabi muna kayo. Oo. Eto, sasabihin ko. Ulitin ko lang para maliwanagan tong mga DDS, Mahihina ulo ng mga DDS, kaya kailangan ulit-ulitin natin, nakatabi na ba yung mga DDS? Nakatabi na. Eto, mga kababayan ko. Ako, hindi ako naniniwala na ulyanin na yung matanda. Tandaan nyo, si Digong maraming ninakaw na kwarta. Lahat ng pwedeng pagpapagamot para maliwanagan pa rin ang utak niya, gagawin niya. Tama? Kaya niyang magpa-stem cell kahit araw-araw pa. Mga DDS, tabi-tabi kayo, baka masaktan kayo. Ma-realize nyo na ginagago na lang kayo ng magkakapatid na Duterte. Tabi! Isipin nyo maigi to. Isipin nyo. Sa dami ng ninakaw ni Duterte, lahat ng gamot, lahat ng paraan, ultimo mga kababayan, pati kaluluwa niyan, ibebenta niyan. Ganyang kasama yan kahit araw-araw magpa-stem cell yan, kaya Kahit rekta yung turok sa utak niya, kakayanin pa rin Tapos sasabihin nyo, ulyanin na yung matanda. Akala nyo kasi, hindi mabibisto. Hindi mabibisto, no? Pumunta si Trillanes doon. Pumunta si Trillanes, mga kababayan, nag-imbestiga, nagtanong-tanong. Tinanong yung mga tao ron kung talagang totoo yung mga balita, binabalita ni Sara Duterte na #1 na sinungaling. Si Pulong na isa pa na #1 din na sinungaling. Si Baste na isa pa na #1 din na sinungaling. Kita nyo mga kababayan ko? Yung mga kabit lang ni Digong ang #2. Diba? Lumabas ang totoo. Ipinahiya tuloy kayo ni Trillanes. Kita nyo, dito nyo makikita mga kababayan, kung si Digong ay papunta na sa sakit na pagkakaroon ng Alzheimer at amnesia.
Sa ganyang mga matatas, sa ganyang mga talas ng pag-iisip pa nung matanda, hindi mo sasabihin. Bobo ka na lang kung sasabihin mo, biglang nagka-amnesia siya. Tama, mali? Oh, kita nyo? So, mga kababayan, balik na lang tayo mamaya. Ha? Mahaba kasi tong video na to, kaya lang mahaba na rin tong live ko. Opo. Pero mga kababayan, no, isa lang naman ang kagustuhan ko rito. Alam nyo ba kung ano nagpapasaya sa akin? Oh, bagong dating lang si Ai Chang tsaka si Arnold Lopez, mukhang katatapos lang. Katatapos lang mag-usap nilang dalawa. Ha? Di ba? Oo. Mga kababayan ko, oo, isa lang ho talaga yung ninanais ko lagi, yung mapasaya kayo, mapangiti ko kayo, at bonus na lang kung mapahalakhak ko kayo. Yun talaga mga kababayan eh. Para bang yun na yung binigay ni Lord na mission ko para sa inyo. Di ba? Oh. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang ha. Baka maubos yung sasabihin ko sa susunod na live natin. Magsisenyas na lang ako. Ito na, mga kababayan. Muli, mga kababayan, maraming salamat. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ako po ang inyong lingkod. Opo, Mike Cerbero po, laging nagsasabi, Addictos Rex, ano? Mirashi, ano? Aling Tess, ano? Mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike Cervera.